Pag-usapan natin ang financial check-up. Sabi nga, kung tayo ay nagpapa-annual physical exam, importante rin yung financial check-up kasi mas marami ang may problema sa bulsa. Ang nagiging guide lang namin ng asawa ko sa aming pag-build ng aming finances ay yung tinatawag na solid financial foundation. Dito makikita natin na hindi lang dapat puro investment ang meron tayo, maganda rin meron tayong emergency fund. Ito yung 3 to 6 months ng ating kinikita. At least kung kumikita ka ng 50,000 per month, meron kang 150,000 sa iyong savings as your emergency fund. And dapat din nakabayad tayo ng utang kasi ang interest nito ay nagko-compound at kalaban natin ang interest nito. And syempre, yung protection, kung breadwinner ka, importante meron tayong life insurance. At syempre, yung healthcare, hindi lang pala short term ito, importante rin meron tayong long-term healthcare kasi lahat tayo magre-retire at mangangailangan tayo ng healthcare. And of course, dapat meron tayong additional source of income kung kulang ang kinikita kasi itong pinakababa or pundasyon ay importante dahil ito yung ating cash flow. Again, sa financial check-up, i-check natin kung saan ang meron na tayo. Ilan na yung investment natin, ano yung meron tayo sa emergency fund, magkano yung utang natin, may sapat ba tayong protection or life insurance, at meron ba tayong healthcare fund. Madalas ang akala natin okay na tayo sa personal finance kasi meron naman tayong investment. Pero again, i-check natin kung ano yung kulang natin sa financial foundation para ito ay magawan natin ng paraan at masimulan. Sa financial check-up, malalaman natin ang ating financial foundation. Ito ba ay hindi matibay like sa letter A na puro utang ang meron tayo? Ang goal natin maging matibay ito, mapunta tayo sa letter B. Magkaroon tayo ng solid financial foundation. Kaya naman noong 2012, noong nalaman ko ang Solid Financial Foundation, nag-start ako sa Kaiser na dito 3-in-1 na, meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance, at meron ka ding investment. Ang Kaiser ay 7 years to pay lang, 20 years maturity. Magbigay tayo ng halimbawa na 45,000 per year ang hinuhulog mo sa Kaiser. Again, sa loob ng 7 years, ang total na hinulog mo, 315,000. And sa total na nahulog mo na 315,000, pag ito ay nag-mature after 20 years, ang projected fund mo nasa 875,000. Kung ikaw ay nag-start at the age of 30, at hindi mo pa kinuha ang iyong fund pag edad mo ng 50 or after 20 years, pag ito ay nag-mature, ito ay may extend pa. Halimbawa, pag ikaw ay nag-retire at the age of 60, ito ay nasa 2.2 million na or may projected fund na 2 million. And kung ito ay patuloy na kumikita ng 10% per year, meron kang passive income na 220,000 per year or 18,000 passive income per month. Ang Kaiser ay good as cash after 20 years at kapag hindi pa natin kinuha ang fund natin after 20 years, patuloy pa rin mag-grow ang investment natin. At ang maganda rito, may healthcare benefit pa rin tayo. Kaya maganda talaga para sa ating retirement din. Again, sa ating financial foundation, pag tayo ay may Kaiser, magja-jumpstart na itong ating financial foundation kasi dito meron na tayong healthcare, life insurance, at investment. Again, ang Kaiser ay 7 years to pay lang, 20 years maturity, at kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.